Oh guys, no, meron tayong pupusuan na isang tanong, no, na gusto kong ito malaman din ng karamihan. So, ligtas pa ba na bumili tayo ng mga sasakyan, ng mga second hand? So dito kailangan meron tayong mga masusing pag-aaral o masusing pagiging alerto, no? Kasi hindi sa lahat ng panahon ay ligtas tayo sa mga nangmomodus ng kapwa. So basahin ko lang po ang naging problema nung isa nating subscriber. Actually hindi ko pa to nasasagot, pero marami na rin po ako na-encounter na kahalin tulad nung kanyang naging problema. So basahin ko sa inyo, no, yung kanyang inilalapit. Hi po sir, may tatanong lang po, may bios po kami. Nabili almost 10 months na sa amin. Nabili namin complete ORCR, original. 3 duplicate na susi, complete deed of sale. Eto, medyo no? Pansinin natin, no? Nabili niya yung kanyang sasakyan, complete ORCR. So, ituloy natin. Bigla lang may lumapit na hatakin nila daw ang sasakyan. Agent daw sila kasi wala pa daw bayad. Tanong, sir, paano walang bayad na sa amin na ang ORCR pati 3 susi? Wala din sila maipakita na katunayan na mga papel. Di namin binigay ang sasakyan. Posible na modus yun, sir? So, posible daw ba na modus yung mga naghahatak ng sasakyan? Merong posible, pero ayon sa kwento mo, ang tingin kong modus yung pagkakabili mo ng sasakyan. Bakit ka mo? So almost 10 months na, no, nasa iyo yung sasakyan. Totoo lang, marami na po akong mga nakausap na nagkaroon ng problema sa pagbili ng sasakyan. Nagkakaroon po sila ng original na ORCR na itatransfer na sa ibang pangalan. Totoo ang mga original CR, pero ang problema, hindi pa pala bayad ang mga ito sa bangko. So, paano nangyayari yon? So, ako kasi ganito, no, marami na akong nakausap na ganyan ang problema. So, sa kanila ko na rin nalalaman kung paano sila namomodus. No, eto, kagaya niya, may nabentahan nga ng original na ORCR na i-transfer pa. At original din ang pagkaka-transfer. So, nangyari, naisoli niya na to sa bangko. So, nag-defer siya ng investigation. Paano ba nangyari na i-transfer? So, pumunta siya doon sa pinaka-original na kung saan na-i-rehistro yung sasakyan. Kasi, halimbawa, General Trias na i-rehistro yung sasakyan, nagkaroon ng transfer sa Baguio City. Ang ginawa niya, pinuntahan niya yung General Trias. At doon po niya na-booking na yung mga dokumento na naipasa doon sa LTO, na nakapagpasa po yung nagpakilala maaaring may-ari ng Certificate of Full Payment. So dito, parang napansin ko na pag napasahan na ang LTO, no, hindi na ito na double check na maaaring may utang pa yung sasakyan. Biruin mo, 2023 model halimbawa yung sasakyan, 2024 meron ng Certificate of Full Payment. So syempre di ba parang nakakapagtaka na ba't nagkaroon ng Certificate of Full Payment. So happen, pagka naipasa na yung Certificate of Full Payment, magkakaroon na po ito ng transfer. So, maaaring ito, naasikaso na rin ito, nagawa ng paraan dun sa Registry of Deeds. So, ayan na, hanggang sa may transfer. So, ang nakikita ko rito, syempre, mayroong naipasa man sa LTO, wala na silang pagkakataon para i-check kung ito, o i-verify kung ito ay totoo na
certificate of full payment. Yun yung nakita ng ating ng ating lumapit na subscriber. So dito sa tanong niya, maaari na nagkaroon ito ng original na ORCR. So ito ngayon ang pag-iingatan natin. Ang dami na ng approval for sale. Baka mamaya yung mga yan nagagawa na ng panibagong ORCR. Yan ngayon yung mabibili ninyo. May kilala rin ako na yung iba buy and sell sa may bandang norte. 3 sasakyan ang nabili niya. So nagkaroon ng mga transfer, hindi lang niya pinadala sa akin yung mga yun. Pero dito sa ibang mga subscriber, meron talagang na transfer talaga. Iba na ngayon yung may-ari ng sasakyan. So posible po talaga na maharang tayo sa kalsada. Kasi may plaka yan makikita yung plaka, makikita yung conduction sticker. Ito, may utang pa pala sa financing o bangko. So hindi natin maiwasan na hindi yan mapapara o hindi yan hahatakin. So ngayon, ang mapapayo ko dito sa lumapit sa atin, i-double check niya ngayon ito kung saan ito yung nag-originate yung ORCR. Doon niya ma-check kung yan talagang nagkaroon ng illegal transfer. Para sa akin illegal kasi hindi pa yan bayad sa bangko. At ang original na ORCR niya nasa bangko. So nakakapagtaka na bakit ito nagkakaroon ng transfer. Bakit ito nagkakaroon ng original ORCR para ang nakakatakot kasi dito, para makapambiktima ng mga kapwa natin Pilipino na maibebenta uli yung sasakyan dun sa kanyang market value. Halimbawa, ang sasakyan nabayaran pa lang sa bangko, nasa 30% pa lang. So ang utang pa niyan nasa 70%. Tapos ngayon naidaan sa isang pamamaraan na mailinis yung dokumento, na wala yung encumbrance, at mabebenta po ulit sa market value. Nakakatakot, nakakaawa yung mga nakakabili. Yun guys, kaya siguro yung mga susunod kong vlog, abangan ninyo. Magbibigay ako sa inyo ng mga payo kung paano maiwasan na ma-scam. So, much better siguro. Mas maganda nang wag tayo magmadali sa pagbili ng sasakyan. Maiging ma-check muna natin maigi to. Kesa mabibili nyo to, sakit pala ng ulo. Katulad nitong ating subscriber na lumapit na almost 10 months na niyang na bili at ngayon meron palang maharang sa kanya sa kalsada. Kakausapin ko to kung ano yung mga kanyang kung ano yung kanyang mga status, kung ano na yung mga nangyari at kung ano yung mga gagawin. So yun lang guys, ingat po tayo sa pagbili ng mga sasakyan. Maging tayo, mas maigi pa kung may pera lang kayo, di brand new na lang. Kaysa ma-scam kayo ng isahan lang. Kasi may mga nakausap na ako na na-scam ng ganito Urban. Nagla-live ako nun. Sabi ko, sasagot ako sa mga chat-chat. O di yun, kinausap ko yun. So, upon checking sa LTO, nagkaroon ng problema na na-check na naka-encumbered pala. Iniwan na lang niya sa HPG. Meron akong naharang din. Pick up, binayaran ng 800,000. Asawa niya foreigner. So nasira pa yung ating yung ating pangalan diyan sa ganyang modus, yung mga foreigner na may ganyan pala talaga sa di ba? May ganyan sa Pilipinas. So marami na po na nangyari itong ganito. Kahit ako nung nasa bangko ako, nagulat ako pag-check ko sa LTO, na-transfer na sa ibang pangalan. So upon checking, siyempre ako nag-check din ako. So upon checking, nagkaroon po talaga ng certificate of full payment. So yun ang talaga nakakapagtaka. So nag-file kami ng writ of replevin
At hinatak po namin yun dun sa kasalukuyang nakabili, at sabi nga niya, nabili daw niya ito ng medyo mataas-taas na presyo. At hindi niya akalain na peke pala yung dokumento. Hindi naman talaga peke yung dokumento, original eh. Pero hindi niya akalain na gano'n ang mangyayari sa kanya. Ayun po, nahatak namin. So ito mga guys, pinag-iingat ko kayo na pag bumili, kailangan maging mabusisi kayo ngayon. Abangan niyo yung vlog ko na maaaring makatulong sa inyo kung bibili po kayo ng mga sasakyan. Actually, kahit nga buy and seller, hindi rin po kayo ligtas. Kasi all of the sudden, akala nyo original yung mga ORCR. Nag-check kayo sa HPG, nag-check kayo sa LTO, napakalinis. Pagkabenta ninyo, magugulat na lang kayo na yung sasakyan na binenta nyo, hinahatak na po ng bangko. O sinong babalikan? Ikaw na buy and seller. O, in good faith ka, o di no choice tayo. Malamang bayaran mo yun, yung sasakyan na ibinenta mo, at yung sasakyan na ibinenta mo hahatakin din ng bangko. So mag-ingat po tayo, no? Kahit buy and seller hindi po ligtas. How much more yung mga sabik na sabik magkaroon ng sasakyan, walang experience sa pagbili ng sasakyan. Ingat po tayo. Napakarami ngayon na nanloloko. So kung gusto niyo naman bumili ng sasakyan na legal, na maayos, meron naman po tayong mga malalapitan, no? Loan na lang kayo ng bago. Kesa tumaas nga ng konti, nakamura nga kayo doon sa mga second hand, pero na-scam naman kayo. Di mas better, bumili ka na lang ng bago. O hulugan. Ngayon, kung di nyo kaya, kunyari natatakot kayo doon sa approval, pero tingin nyo naman may kakayahan kayo magbayad, private message nyo lang ako. Meron tayong makakatulong sa atin para makakuha kayo ng brand new na sasakyan. So maraming salamat po sa mga sumusuporta. Yun po yung mga sagot ko dito sa aking subscriber na nagtanong. Pero syempre meron kaming follow up na pag-uusapan. So maraming salamat po. Ingat po tayo.